Napahilama siya sa kanyang mukha, humarap kay Apollo. Calm down, love. It's just that my menstruation starts today at saka siyang pumuli sa kama. A menstruation? Are you kidding me? How? I mean, tell me how is that happening na menstruation lang yon? Ganong karaming dugo? Naghalo sa tubig? Nag-aalangan niyang tugon. Nah, I will take it to the hospital. No buts, no reason. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nalalaman ng totoo. Nahihiya ako, nakakahiya. Napasabunot ng sariling buhok si Apollo. Then I will call a doctor just to check on you. Is that okay? Tumango na lamang si Melody at kagad na tumawag si Apollo sa kakilala niyang doktor nang galing pa sa Maynila. Pinasundo niya ito sa isang helicopter. Nang dumating to, kaagad niyang pinaliwanag ang nangyari at pinalabas siya sa kwarto kung nasan si Melody. Rough and hard sex? Biglang sambit ng doktor kay Melody. By the way, I'm Dr. Daphne Fetivalle. Apollo is a close friend of my husband and I know your situation very well. Nasisigurado kong nasusobrahan kayo sa sex. Well, ganun talaga sila eh. Nakangiti nitong sambit habang nakaupo sa harap niya at kumukuha ng blood sample sa kanyang perlas. Di niya inakalang ganito kabulgar ang mga salita nito bilang doktor. Okay lang, magkwento ka. Nag-overact lang naman tong asawa mo, it's just your menstruation. Nasa sa'yo na lang kung paano mo siya kagustong makonsensya? Makonsensya? Naguguluhan niyang tanong. Makonsensya sa pagpapalasap sa inyo ng sarap. Kunwari hindi ka dinugo dahil sa rough sex. Nang sa ganun makonsensya at makuha mo ng gusto mo. Bigla may naisip si Melody na masamang binabalak. Nagustuhan niya ang suggestion sa kanya ni Dr. Daphne at gagamitin niya yon para mapaamin to sa impormasyong gusto niyang malaman. Sisiguraduhin niya rin ngayon na susunod si Apollo sa gusto niyang mangyari. Napangiti siya ng di inaasahan. Ngiting may binabalak na masama pero pwede ring mabuti. After that day, hindi niya na nakita pa si Apollo. Hindi rin daw alam ng mga tauhan nito kung nasan ito o kung saan ito pumunta. Tinanong niya rin ang dalawang matanda, ngunit wala ring alam ang mga ito. Mommy, kailan po tayo uuwi? Tanong ni Leven. Na, I don't wanna go home yet. Malungkot namang sambit ni Lexus. Ginulo ni Melody ang buhok ng kanyang mga anak. Uuwi tayo kapag nandito na si daddy ninyo. For now, we will wait for him, okay? I remember. He is with Tito Epi yesterday. Para namang namamanghang sambit ni Leven. They're talking about blood? Blood at the bathtub? Lukot na ang mukha nito habang si Melody nanlalaki ang mga mata. What blood? Tanong naman ni Lexus. Baka pinag-uusapan nila yung napanood nilang movie. Susunod, wag kang makikinig sa usapan na matatanda Paalala niya kay Leven at tumango naman ito. Tumakbo na ang mga bata muli patungo sa dalampasigan habang siya'y naiwang kinakain ng hiya at alam niya singpula ng kamatis ang kanyang mukha. Talagang nanggaling pa sa mga anak niya ang kahihiyang nangyari na yon. O alam mo na kung nasan ang asawa mo. Napatingin si Melody kay Lola Florita na halos kadarating lamang. Tumabi ito sa kanya habang pinapanood din na naglalaro ang mga bata. Lola Florita, kahapon po, nalaman ko po na may kapatid po pala si Apollo. Nito ko lang po nalaman ang impormasyon na yon. Nakita ni Melody ang gulat na reaksyon ng matanda. Hindi niya alam kung gulat to sa sinabi niya o dahil sa nalaman niya. Mabilis tong nag-iwas muli ng tingin sa kanya. Sino bang kapatid ang tinutukoy mo? Halos mahina nitong tanong. There is something wrong sa kilos nito. What do you mean, Lola Florita? Ilan po ba silang magkakapatid? Yan ang hindi ko alam. Ang tanging kilala ko lang na kapatid niya ay si Atlas at Athena, pero patay na si Athena, kasamang namatay ng kanilang ina. Sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa. Malungkot na ang boses nito, habang siya hindi makapagsalita. Di niya alam na patay na pala ang mama ni Apollo. Wala naman kasi itong nabanggit o dahil hindi lang talaga sila ganon ka-open sa isa't isa. Kung ganon, kilala niyo po pala si Atlas? Oo, at kabaliktaran siya ng lahat kay Apollo. Pero siya ang paboritong anak ni Mr. Ives. Ama nila na siyang una kong inalagaan. Para bang nagbabalik tanaw ito ng sariling alaala. Huwag ka nang maraming tanong sa akin patungkol sa pamilya nila. Ang mga impormasyong gusto mong malaman, kay Apollo mo dapat itanong. If he is ready to tell you about his life, then you must be lucky.
dahil ang tipo ni Apollo ay walang pinagkakatiwalaang tao maliban kay Epifanio. Iniwan siya ni Lola Florita na tila may palaisipan sa mga sinabi nito. Paano namatay ang mga ito? At nasa ng daddy ni Apollo? Pakiramdam niya isang malaking puzzle ang nabuksan niya at kailangan mahanap ang puzzle pieces na nawawala. Kuya Lexus, bakit ayaw mo pang umuwi? Nagtatakang tanong ni Levin habang naglalaro sila sa dalampasigan. Napasilip si Lexus sa kanilang mommy na kasalukuyang katabi si Lola Florita. Mom is not happy yet. Masyadong mahina si Daddy and I really doubt about him. Alam ni Lexus kung anong katotohanan. Apollo is the real father pero hindi yun alam ng mommy nila. Nalaman niya dahil lihim niyang kinuhang DNA test result na naiwan sa kotse ng daddy nila nung minsang sunduin nila to sa school. Kaya nang sinabi nitong pakakasalan ang mommy nila ay kagad siyang pumayag. Ganon din si Levin, but he did not know the truth. Ngayon, binibigyan niya ng pagkakataon na bumawi to sa kanila, kahit pa hindi naman niya alam kung anong tunay na kwento sa kung paano nakilala ng daddy nila ang mommy nila. He's longing for a complete family, pero hindi siya magdadalawang isip bitawan ng daddy nila once masaktan o saktan nito ang mommy nila. Kuya Lexus, sometimes hindi kita maintindihan, but you know what? Having a complete family, hindi palaging masaya. Sabi ni mommy, we need to be contented in order to be happy. Sambit ni Levin habang kumukuha ng buhangin at ipinapatangay sa agos ng dagat. Napakibit balikat si Lexus. Well, you and mom are right. Sambit na lang ni Lexus kahit ang isa sa isipan, salungat sa sinabi ng kanyang kakambal. Habang nasa bahay bakasyonan na mag-ina ni Apollo, siya naman ay nasa kanyang resort at inaayos ng mga nasira, nagdagdag at nagbawas ng mga taong hindi na mapagkakatiwalaan pa. Marami siyang natanggap na reklamo at report kung paano na tumatakbo ang kanyang resort. Talagang sinira ni Eliara ang kanyang imahe dito. Hindi ka pa umuwi sa inyo kagabi? Gulat na tanong ni Epifanio habang may hawak-hawak na baso at may lamang wine. Ang aga naman yan, dude. Pabalik niyang bati dito. Di talaga ako umuwi sadya dahil bukod sa maraming trabaho dito ngayon, hindi ko rin kayang harapin si Melody. Nahihiya ako sa ginawa ko, sa naging reaksyon ko. At isa pa, hindi rin niya kayang pigilan ang sarili na hindi to angkinin. Nagsisimula pa lamang sila at sabik na sabik siya para sa asawa. Boses pa lang nito, tumatayo na kagad ng kanyang alaga. Di naman niya tumaangkin sa kondisyon nito ngayon, kaya kaysa mahirapan at baka sumakit ang puso niya, minabuti na lang niyang di muna tumakita at nagpakabisi na lang muna sa trabaho. Gago ka kasi. Ang OA mag-react, parang di mo naman kabisado mga babae. 1 buwan may dalaw. Anong tingin mo sa alaga mo? Kayang mangwasak ng matres ng babae? Tanong ni Epifanio habang natatawang sumisimsim ng alak. Hindi ko talaga inaasahan eh. Tsaka bakit nandito ka pa? Umalis ng siluhan na. Ine-enjoy ko pa ang libreng bakasyon na to. Ang dami mong pera, gahaman ka sa libre. Naiiling na lamang na sikmat ni Apollo kay Epifanio na ngayon natatawa lang. Tumunog ang cellphone niya at nakita ang unregistered number sa screen. Kunot noon si Apollo. Agad niya tong sinagot at di inaasahan kung kaninang boses ang nagmamay-ari nito. Oh, I miss you, Apollo. Can you fetch me at the airport now? Tanong nung nasa kabilang linya. Di siya nakapagsalita, tabigid lamang kay Epifanio. What? Who are you talking with? Tanong ni Epifanio dahil sa curiosity. Mabilis niyang pinatay ang tawag at napakayom ng kamao. Magbabalik ang babae nun sa Pilipinas, ngunit alam niya, hindi lang to sa bansa babalik, kundi pati sa buhay niya. Athena is here. That psycho woman? Mabilis kong hinagis ang laptop ko na mabasa ang news mula sa Pilipinas. Nakasaad sa isang birthday party kung paano ipagtanggol ni Apollo ang asawa nito sa isang lalaki. Gulat namang napatingin sa akin ng mga staff ko at agad nagsiyukuan. They know me kapag alam nilang naiira ako. Naninira ako ng gamit at kailangan nilang dumistansya bago sila madamay. All of you, get out! Sigaw ko at tinabig lahat ng makeup kit at gamit na nasa harapan ko. Mabilis nagsialisan lahat ng tao sa studio. Talagang sinusubukan ako ng lalaking yon. Anong tingin niya sa akin? Basta-basta siyang hahayaang sumaya? After what I've done? No way! Tumingin ako sa salamin para makita ang aking mukha. Siyang dahilan ba't ako naging ganito? Ba't mas pinili kong magbago? Pagkatapos meron siyang lakas ng loob na magpakasal sa kung sino?
Hindi ako makapapayag. Sweetie, pumasok si mommy, baka sa mukha ang pagkagulat at pag-aalala na makitang paligid na halos sira at nagkalat ng mga gamit. Sweetie, what happened? Nagmamadali tong lumapit sa akin, niyakap ako. Mom, he hurt me again? He hurt me, Mom. Nagpakasyal siya. He married so easily and I'm not even invited. Gago siya? Halos masiraan na ako dahil paulit-ulit sa isipan ko ang ginawa niya. Who? Is it your brother? Mabilis akong lumayo kay mommy at tinulak ito. We're not related, Mom. You know that, right? Galit kong tanong at naalalang dahilan kung bakit napunta sa pamilyang Luxerio. You know what? It's your fucking fault, Mom. You left me there. You left me? At unti-unti akong nanghina, napaupo na lang habang umiiyak. Kung sana hindi niya ako iniwan noon, hindi ako mapupunta sa pamilya nila. Hindi nila ako aampunin at di ko magiging kapatid si Apollo. Hindi ko talaga siya kapatid pero ang tingin niya sa akin kapatid lang. Mahal niya ako bilang kapatid lang. After my adopted mother died in an accident kung saan kasama ako, Dad secretly revealed it to me na isa akong ampon at gusto na akong mabawi ng mga tunay kong magulang. Ayoko sana pero nang makita ko kung gaano kapangit ang mukha ko, kung paano nasunog to, halos di ko matanggap at di kayang humarap kay Apollo, kaya't sumama ako sa tunay kong magulang patungong Italy. At dito ko pinabagong mukha ko. I remember the day bago ko umalis ng bansa. Nakahiga ako, umiiyak. Habang nasa labas si Apollo, tumihingi ng tawad sa nangyari sa akin. Gusto niya akong makita, makausap pero di ko siya pinayagan. I'm broke, sa totoo lang. Di dapat kami maaaksidente kung tinanggap na lang ang pag-ibig ko. Hindi dapat mamamatay si mommy kundi dahil sa akin. But it's not even my fault. She's so dramatic. Nakakasawang bibig niyang paulit-ulit akong sinasabihan na di ko dapat mahalin ang kapatid ko gaya ng isang lalaki. Eh hindi ko nga siya kapatid, punyeta. Naramdaman kong muli ang isang bisig na yumakap sa akin. Inumin mo to para kumalma ka anak, parang awa mo na. I don't want to see you like this. Inabot sa akin ito ang gamot ko at isang basong tubig at kagad ko ring ininom. I'm sorry, sweetie. Alam kong maling ginawa ko. Hindi dapat kita iniwan at habang buhay kong dadalhin sa puso ko ang kamalian kong nagawa. At di ako magsasawang humingi ng tawad sa iyo. Bumukas muli ang pintuan and I saw Vito, my best friend. Baka sa mukha nitong pag-aalala. Mabilis na lumapit sa amin at binuhat ako hanggang sa tuluyan na ako nawala ng malay. Nang magising ako, nasa loob na ako ng kwarto ko. Naroon si Vito at may hawak na brown envelope. Lumapit sa akin at walang sabing iniabot ito. What's that? Kunot na akong tanong. Are you okay now? I know what happened, Athena. Nalaman ko kay Tita Annabelle kaya hinanap kong information tungkol sa babae. What's her name again? Tanong ko. Melody Abirin. Naningkit ang mata ko at napangisi. Kinuha ang envelope at tinignan ang litrato nito. She's pretty but not enough. Mas maganda pa rin ako. Dito lang pala ako sa babaeng tong pinagpalit ni Apollo. Nakakasuka. Anak ni Melody sa hindi kilalang lalaki. Itong batang to? Napaawang ang labi ko. What the? May anak na ang pinakasalan niya. Is he kidding me right now? Like what he is he an idiot? I can't believe this right now. Di ako halos makapaniwala sa nalaman ko. Hindi lang isa ang anak, kundi dalawa pa. Kambal. Ano bang nais iparating ni Apollo sa akin? That a single mom is better than me? Unbelievable. Sa kabilang banda, may naisip akong plano. Siguradong hindi magugustuhan ni Daddy ang balitang to. Ang tagapagmanay nagpakasal sa isang disgrasyadang babae. What a great news. At ang disgrasyadang babae na yon, titiyakin kong maghihirap, magdudusa at buburahin ko dito sa mundo. Kinuha ko ang phone sa small table at tinawagan ko ang number ni Daddy. Hello Athena, how are you? Bunga dito sa akin. Alam kong wala to sa Pilipinas dahil kung naroon to, hindi mangyayaring maikasal si Apollo sa babaeng yon. Hello Dad, nasan po kayong bansa ngayon? Tila excited kong tanong. I'm in Greece. Why? Do you wanna come? No, Dad. Itatalong ko lang sana kung napunta kayo sa kasal ni Kuya Apollo. Kasal? Anong kasal? Teka, sinong kinasal? Baka sa boses ito ang pagkalito. Oh no, Dad. Hindi niyo pa po pala alam? Oh my gosh, sigurado magagalit si Kuya sa akin kapag nalaman niyang sa akin yung narinig ang balita. Paawa effect kong sambit. Athena, tell me everything. Sinong kinasal?
Dad, wag niyong sasabihin kay Kuya Apollo na sa akin niyo po nalaman ha. Si Kuya, kinasal na siya sa Pilipinas at di lang yun. Ang babaeng pinakasalan niya may anak na. In short, diskrasyadang babae. Apollo, wala nang ginawa kundi puro kahiyan para sa pamilya. Humanda siya pag uwi ko. Ay, Daddy, wag muna po kayong umuwi. Alam ko pong marami kayong inaasikaso para sa business natin dyan. Meron po akong project sa Pilipinas starting tomorrow. Ako na pong bahala sa problemang to. Sisiguraduhin ko pong maghihiwalay ka agad sila. Pagmamalaki kong suhestyon. Tama ka. Maraming nang mas dapat unahin. Sa'yo ko muna ipapahandle ang problemang to. May tiwala ako sa'yo. Dahil ako nagpalaki sa'yo. Siyempre po, Daddy. Take care always. Bye! At binaba ko ang tawag saka ko humalakak. So babalik ka ng Pilipinas? Iiwan mo ako dito? Napabaling ako kay Vito na ngayon. Seryoso tila nagtatampo. Dahan-dahan kong hinubad ang pang-ibaba kong suot. What the heck are you doing? Takang tanong nito. Tinanggal kong kumot sa aking katawan saka ako bumukaka. This is your reward. Tugon ko sa nangaakit na boses. Walang salitang pumaibabaw. Ito sa akin at marahas akong hinalikan. Vito is not just my friend, he is also my fuck buddy. Habang tinatrabaho niya ako, ay iniisip kong siya ay si Apollo.